May katotohanan nga ba ang paratang ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo ay extortionist o mangingikil? Sa kabila ng patuloy na paggawa at tagumpay ng Iglesia ni Cristo, hindi maiiwasan na ito ay patikusin at siraan ng mga kritiko. Isa sa mga mapanirang paratang na ibinabato laban sa Iglesia ay ang di umano'y pagiging extortionist o panghihingi ng pera sa mga kaanib sa saplitang paraan. Ngunit totoo nga ba ang akusasyon nito? Tara at hihimay-himayin natin ang mga katotohanan mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ngunit bago natin talakayin ang paksang ito ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang like button bilang pagpapakita ng iyong suporta sa channel na ito. Maraming salamat po. Binabati nga po pala namin ang lahat ng mga kapatid na nasa Pilipinas at maging sa ibayong dagat ng isang napakagandang araw at mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga agsipag-ingat po kayo at binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Narito ang mga mahalagang punto na dapat maunawaan upang maipakita ang katotohanan at papulaanan ng mga maling paratang laban sa Iglesia ni Cristo. Una, ang pagbibigay ng handog ay kusang loob at ayon sa Biblia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mali ang paratang na extortionist ang Iglesia ni Cristo ay dahil ang Iglesia ay hindi kailanman nabibilin o sapilitang nanghihingi ng pera mula sa kaanib. Ang pagbibigay ng handog ay isang biblikal na doktrina at ginagawa ng mga kaanib ng kusang loob at may malasakit sa pananampalataya. Ipinapakita dito na ang pagbibigay ng handog ay hindi pinipilit, kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Walang pamimilit o pananakot sa mga kapatid upang magbigay. Ito ay kanilang pansariling pagpapasya mula sa kanilang mga puso. Ikalawa, bakit may handugan sa Iglesia ni Cristo? Maraming relihiyon kabilang ang Kristyanismo na mayroong iba't ibang sekta at denominasyon. Mula pa noong panahon ng mga apostol ay may ganito na ang pagtataguhit ng sistema ng pagbibigay o tithes and offerings sa ibang mga sekta. Sa Iglesia ni Cristo, upang masuportahan ang mga gawain nito, ang mga miyembro ay kusang loob na naghahandog sa gawain ng Diyos ng kung magkano ang nais nilang ibigay. Hindi sila tinatakdaan ng halaga na nararapat nilang ibigay bilang pagtupad sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang mga handog ay ginagamit upang matustusan ang mga pangangailangan ng Iglesia, kabilang na ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, mga programa sa pagtulong sa mga nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad, at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong bansa at maging sa buong mundo. Hindi ito ginagamit para sa personal na interes ng sinuman, kundi upang higit pang mapaunlad ang mga gawain ng Diyos. Katulad sa panahon ng unang siglong Kristiyano, sa Gawa 4:32 hanggang 35, makikita na ang lahat ng mga kaanib ng Iglesia noong unang siglo ay nagdadala ng kanilang mga handog sa Iglesia upang ito ay magamit para sa pangangailangan ng bayan ng Diyos. Ikatlo, hindi nananakot o namimilit ang Iglesia ni Cristo. Ang extortion ay nangangahulugan ng saplitang panghihingi ng pera o salapi gamit ang pananakot, panlilinlang o puwersa o sa makatuwid ay pangingikil. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi kailanman gumagawa ng ganitong mga gawain. Walang sapilitan sa pagbibigay ng handog. Ang mga kapatid ay hindi tinatakot, pinagbabantaan o pinipilit na magbigay ng malaking halaga. Walang ipinapataw na halaga sa mga kaanib, hindi tulad ng ibang sekta na may membership fees o fixed contributions gaya ng ikapo at mga handog. Sa INC ay
Nasa kusang loob ng mga kaanib kung magkano ang kanyang iaalay sa Diyos at masaya sila sa paggawa ng mga bagay na ito. Kung talagang may extortion sa iglesia, sana ay matagal na itong isinumbong o idinimanda sa korte, ngunit wala namang ebidensya na nagpapatunay sa paratang na ito. Ika-4, ang mapanirang layunin ng mga kritiko. Dapat maunawaan na marami sa mga pumapatiko sa iglesia ay may mga sariling motibo. Karaniwan ay galit, inggit, o may pansariling interes. Ang ilang mga kritiko ay dating kaanib na inalis sa iglesia dahil sa pagsuway sa mga utos ng Diyos at sa pamamahala. Dahil sa sama ng loob, sila ngayon ay naninira at gumagawa ng mga maling paratang upang siraan ang iglesia. Ang iba naman ay mula sa ibang relihiyon na naiinggit sa paglago ng Iglesia ni Cristo. Kaya't gumagamit ng paninira upang pahinain ang pananampalataya ng mga kaanib. May mga gumagawa rin ng mga fake news laban sa Iglesia upang maging viral sa social media at kumita ng pera mula sa paninirang puri, gaya na lang ni na Aling Marie at Epifanio Labrador, na mga social influencers na may maduming pamamaraan para kumita ng salapi. Dapat na maging mapanuri at hindi basta-basta naniniwala sa mga maling paratang ng mga taong may masasamang layunin. Ika-5, ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iglesia. Sa kabila ng lahat ng paninira, patuloy na lumalakas, lumalago at pinagpapala ng Diyos ang iglesia ni Cristo. Patuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumalawak ang mga programa ng pagtulong sa mahihirap sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan at dumarami din ang mga nagiging kaanib mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo. Ang lahat ng ito ay patunay na ang Diyos mismo ang gumagabay sa iglesia. Isang bagay na hindi kayang pigilan ng mga kritiko at paninira. Sa Gawa 5:38 hanggang 39, ito ay nagpapahiwatig na walang sino mang makapipigil sa gawain ng Diyos at ito ay patuloy na nangyayari sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo. Pag-usapan naman natin ang summary sa talakayan natin ngayong araw na nagpapatunay na hindi extortionist ng Iglesia ni Cristo. Una, ang pagbibigay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay kusang loob at ayon sa Biblia. Ikalawa, ang mga handog ay ginagamit sa banal na gawain at hindi para sa pansariling interes. Ikatlo, walang pamimilit o pananakot. Tanging pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ang dahilan ng kanilang pagbibigay o paghahandog. Ika-4, ang mga paninira ng mga kritiko ay walang batayan at may pansariling motibo. Ika-5, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa kabila ng paninira ng mga tao. Kaya't bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, huwag tayong magpadala sa mga maling akusasyon. Sa halip ay lalo nating patatagin ang ating pananampalataya at ipagtanggol ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po mga kapatid at mga kababayan sa matyaga ninyong panonood hanggang sa dulo ng video na ito. Hangad po namin na marami po kayong natutunan sa paksang tinalakay po natin sa araw na ito. Sa mga kapatid na nasa proseso po ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay hangad po namin na nakatulong ang video ito para sa mas matibay na pagpapasya ninyong magpatuloy sa nasimulan po ninyo. Maraming salamat po muli mga kapatid at mga kababayan. Hangad po namin na kayo'y nasa maayos na kalagayan, may malusog na pangangatawan at matibay na puso upang harapin ang lahat ng mga samot-saring mga suliranin na dumarating sa inyong mga buhay. Pagpalain po nawa kayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa susunod na episode.